Mga mahal na kapatid, napakarami pong hindi kanais-nais at nakapanlulumong mga bagay na nangyayari sa mundo ngayon. Ariyan ng digmaan na gaano mang pagpipilit ng mga namiminuno sa mga bansa ay hindi mapigilan. Ang totoo, sila pa nga ang nagiging sanhi ng mga digmaan. Nariyan ang krisis pang-ekonomiya, ang mga karumal-dumal na krimen, malulubhang sakit, matinding kahirapan at idagdag pa ang mga fake news na dumadaya at pumipinsala sa marami. Ang bullying o pananakot at mas masahol ang kawalan ng hustisya. Sa ganito pong kalunos-lunos na kalagayan, hindi maiwasang maghanap ang mga tao ng balikat na masasandalan at makakapitan. Sa kasamaang palad, marami ang nabibigo at ang iba ay humahantong sa kawalang pag-asa. Hindi po dapat mangyari ang ganito sa atin, sa mga kabilang sa bayan ng Diyos, sapagkat meron po tayong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na makakapitan, na maaring tumulong at makapagligtas sa atin mula sa lahat ng ating paghihirap at pagdurusa. Ngunit, bagaman totoo na marami pa rin ang nagpapahayag ng kanilang paniniwala sa Diyos at marahil ay sinisikap na kumapit sa Kanya, marami ang bigo sa pag-unawa sa wastong pagkapit o panghahawak sa Diyos. Ang leksyong pong ito na pag-aaralan natin ay magtuturo ng tamang paraan ng pagkapit o panghahawak sa Panginoon Diyos. Sino po ba ang tunay na kumakapit o nanghahawak sa Diyos? Dinggin po ninyo ang nakasulat dito sa Deuteronomio 11:22. Ganito ang nakasulat. Sapagkat kung inyong susunding masikap ang buong utos na ito na aking iniuutos sa inyo upang gawin, na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos, lumakad sa lahat ng kanyang daan at makilakip sa Kanya. Sino po ang mga tunay na kumakapit o nanghahawak sa Diyos? Ang sabi sa talata, ang masikap o maingat na sinusunod ang buo o ang lahat ng mga utos ng Diyos. Ang umiibig sa Kanya, lumalakad sa lahat ng Kanyang mga daan at lumalakip sa Kanya. Katumbas yun ng kumakapit, ng hahawak, o nananatili sa Kanya. Sa makatwid, kahit po na ang isang tao ay nagpapahayag ng paniniwala sa Diyos at nag-aangking kumakapit, ng hahawak, o nananatili siya sa Kanya, ngunit hindi naman masikap, hindi naman maingat na sinusunod ang mga utos o salita ng Diyos, ang gayon ay hindi tunay na nanghahawak sa Diyos. Ano po ba ang kasamaan ng hindi panghahawak, ng hindi pagkapit, ng hindi pananatili sa mga utos ng Panginoon Diyos? Sino po ang mga halimbawa ng mga taong hindi nanghawak sa mga salita o utos ng Diyos, at ano ang nangyari sa kanila? Dinggin ninyo ang nakasulat sa Genesis 3:1-6. Ganito po ang ating mababasa. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan, tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sumagot ang babae, makakain namin ang kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan,
sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong yun. Kapag ginawa namin yon, mamamatay kami. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi yan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin at dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Ang binasa po natin ay tungkol sa mag-asawang si Eva at Adan, ang mga unang taong nilalang ng Diyos. Nabigo po silang kumapit ng mahigpit sa utos ng Diyos. Ano po ang katunayan? Sa kabila ng kabawalan o mahigpit na utos ng Diyos na huwag silang kumain ng bunga ng puno sa gitna ng halamanan, kumain pa rin sila. Bakit po nila ginawa yon? Sa kabila ng mahigpit na pagbabawal at babala ng Diyos. Dahil mas pinili po nilang makinig sa ahas o kay Satanas na ang tanging intensyon ay linlangin sila at ipahamak. Hindi po kaya malabo o hindi malinaw sa mag-asawa ang pagbabawal ng Diyos at ang nakamamatay na bunga ng pagsuway dito? Kaya ang susunod nating tanong, ang pagbabawal ba ng Diyos kay Adan at Eva at ang masamang kahihinat na nila kapag sila'y sumuway ay malabo o hindi malinaw sa kanila? Ang babasahin natin ay diyan din sa Genesis sa 2:16 hanggang 17. At iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Malabo po ba ang pagbabawal ng Diyos sa mag-asawa? Sumuway, napakalinaw sa mag-asawa. Kung ano ang utos at ang mahigpit na babala ng Diyos kapag sila'y sumuway. Ano ang katunayan? Nang dumating ang ahas o si Satanas na ang layunin ay dayain sila para sila ay ipahamak, nasabi po nila ng word for word ang pagbabawal at ang babala ng Diyos sa kanila kung sila ay sumuway. Nasabi nila kung ano ang maaari nilang kainin sa halamanan at kung ano ang hindi. Nasabi rin po nila ang masamang kahihinat na nila kapag kumain sila ng bunga na ipinagbawal sa kanila ng Diyos na kanin. Gayon naman pala, bakit sila nalinlang ni Satanas? Ano ang mali sa mag-asawa? Hindi po nila natutuhang pahalagahan at panghawakan ang utos o ang mga salita ng lumikha sa kanila na tunay na nagmamalasakit sa kanila. Alam po natin kung ano ang nangyari sa unang mag-asawa. Dahil hindi po nila pinanghawakan ang kautusan ng Diyos, itinaboy sila mula sa halamanan ng Eden. Isinumpa at tinakdaan ng kamatayan. Ang nangyari kina Adan at Eva ay dapat po na magsilbing babala sa atin
na huwag tayong sumuway o lumabag sa alinman sa mga utos ng Diyos na ibinigay sa atin. Sa halip ay bigyan po natin ng malaking pagpapahalaga ang mga iyon. Ang Biblia po ay puno ng mga halimbawa ng mga lingkod ng Diyos na nagbigay ng malaking pagpapahalaga sa kanyang mga salita at matapat na sumunod sa mga ito. Wala na pong hihigit pa sa halimbawang ibinigay mismo ng Panginoong Hesukristo. Kung ang pag-uusapan ay panghahawak o pagsunod sa mga utos ng Diyos. Marami pong ulit na napag-aralan natin ang hindi natinag na panghahawak ng Panginoong Hesukristo sa mga salita ng Panginoon Diyos. Kahit subukin siya ni Satanas ng maraming ulit. Bukod dito, napatunayan po ng Panginoong Hesukristo ang kanyang pagsunod at katapatan sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng walang pasubaling mga sakripisyo, maging hanggang sa pinakamalaking sakripisyo sa lahat, ang pag-aalay ng kanyang buhay. Sa punto pong ito ng ating pag-aaral, ay pag-aaralan natin ang dalawang halimbawa sa maraming mga lingkod ng Diyos na mahigpit na nanghawak sa kanyang mga salita. Sino po ang isa sa halimbawa ng mga lingkod ng Diyos na pinahalagahan at tapat na sinunod ang mga utos ng Panginoon Diyos? Basahin natin dito sa Ikalawang Hari sa 18:5 hanggang 6. Ganito po ang ating mababasa. Nagtiwala si Ezekias sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Walang naging hari sa Huda na katulad niya, kahit ang mga nauna o mga sumunod pa sa kanya, na natili siyang tapat sa Panginoon at hindi siya tumalikod sa kanya. Sinunod niya ang mga utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises. Ang binasa natin ay tungkol sa Haring Ezekias. Bago po lumuklok si Ezekias bilang hari ng Huda, ang mga nauna sa kanya na hari ay pawang masasama. Ang ilan sa kanila ay sina Haring Jehoram, Haring Ahasias, Reyna Atalia, at Haring Ahas, na pawang sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang pinakamasama ay ang ama ni Ezekias sa mga nabanggit, si Haring Ahas, na nagpatindi o nagpaibayo ng idolatria at mga paganong gawain bago siya palitan ng kanyang anak. Kaya naman nagkaroon ng malaking hadlang sa pagbabagong ipinatupad ni Ezekias bilang bagong hari ng bayan ng Diyos. Kasi nahirati na ang marami sa pagsamba sa Diyos-Diyusan, sa mga gawaing pagano. Ito yung matuwid na leader, matuwid na hari. Kaya may malaking challenge sa kanya para isagawa ang pagbabago sa bayan ng Diyos. Gayunpaman, gaya ng ating nabasa, si Ezekias ay nagtiwala sa Panginoong Diyos. Ang Huda, ito ay nung panahong magkahati na ang kaharian, Israel at Huda. Ang Huda ay hindi nagkaroon ng ibang hari na katulad niya bago man o pagkatapos ng kanyang panahon. Ayon sa binasa natin, siya ay tapat sa Panginoon at hindi kailanman sumuway sa Kanya. Ngunit maingat na tinupad niya ang lahat ng mga utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises. Kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng Biblia,
ang katapatan ni Ezekias sa Diyos at sa kanyang mga utos ay maaaring maiugnay sa kanyang ina na si Abias, na nagpalaki sa kanya, na may takot sa Diyos at tapat sa kanya. Ang kanyang ina ay anak ng propetang si Zacarias. Mga kapatid, tayo man ngayon ay nakasaksi at patuloy pang nakakasaksi ng mga nangunguna sa bayan ng Diyos na ngayon ay naligaw na. Bilang paghahambing kung ang mga naunang hari kay Ezekias ay bumaling sa idolatria o pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, sa gayoy nagligaw sa marami sa kabilang sa bayan ng Diyos noon sa ating panahon. May mga tagapanguna ng bayan ng Diyos na nahulog sa katiwalian at kasakiman o nahumaling sa salapi, nakatumbas ng pagsamba sa salapi na nagbunga rin ng pagkasira ng pananampalataya ng maraming mga lingkod ng Diyos ngayon. Salamat po sa Panginoon Diyos dahil tulad ng ginawa ni Haring Ezekias, nagawa po nating tumayong matatag sa pagtatanggol at panghahawak sa mga salita o mga aral ng Panginoon Diyos. Kahit na humantong ito sa hindi makatarungang pagtitiwalag na ipinataw sa marami sa atin. Balikan po natin ang pangyayari kay Ezekias. Ano pong malaking himala ang nahayag sa buhay ni Haring Ezekias bunga ng kanyang pagtatapat sa mga salita o mga utos ng Panginoon Diyos. Basahin natin ang nakasulat dito po sa Isaiah 38:1 hanggang 5. Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Nang magkagayoy ipinihit ni Ezekias ang kanyang mukha sa dingding at nanalangin sa Panginoon at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan, na may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak ng di kawasa. Nang magkagay dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David na iyong magulang, aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito aking idaragdag sa iyong mga kaarawan ang 15 taon. Sa kabila po ng katapatan ni Ezekias sa pagsunod sa mga utos o salita ng Diyos, dumating po ang panahon na siya ay nagkasakit ng sakit na ikamamatay. Sa makatwid, naging terminally ill po siya. Naparoon sa kanya ang propetang si Isaias at sinabi, ito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong bahay sapagkat ikaw ay mamamatay, hindi ka nagagaling. Propeta nagsabi sa mangyayari sa kanya. Ano ang naging reaksyon ni Ezekias nang mabalitaan niyang malapit na siyang mamatay? Sa kabila ng kanyang buong pusong pagtupad ng mga salita ng Diyos. Nagsisi ba siya? Natapat niyang pinanghawakan ng mga salita ng Diyos? Hindi. Kundi iniharap niya ang kanyang mukha sa dingding at nanalangin at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon,
na yung alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At umiyak siya ng di kawasan. Ang katapatan ba at buong pusong pagsunod ni Ezekias sa mga salita ng Diyos ay nawala ng kabuluhan? Hindi. Bakit po? Dahil kaagad ang salita ng Panginoon ay dumating kay Propeta Isaias na nagsabi sa kanya, ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David, na yung magulang aking dininig, ang iyong panalangin aking nakita, ang iyong mga luha narito, aking idaragdag sa iyong mga kaarawan ang 15 taon. Isang napakalaking himala na ginawa ng Diyos kay Ezekias dahil sa kanyang katapatan sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ano pa ang dakilang pagpapalang ibinigay ng Diyos kay Ezekias? Bunga ng kanyang katapatan at buong pusong panghahawak sa mga salita ng Diyos. Ang binasa natin kanina ay nakasulat sa Ikalawang Hari, 18:5-6. Ngayon ay itutuloy lang natin sa talatang 7. Ganito ang sinasabi. Sumakanya ang Panginoon kaya nagtagumpay siya sa lahat ng ginawa niya. Ano pa po ang dakilang pagpapalang ibinigay ng Diyos kay Ezekias? Bunga ng kanyang katapatan at buong pusong panghahawak sa mga salita ng Diyos, nagtagumpay po siya sa lahat ng kanyang ginawa. Mga kapatid, tayo rin ay taimtim na nagnanais na magtagumpay sa bawat matuwid na gawain. Nawa ang nangyari kay Ezekias ay makatawag ng pansin sa atin at umakay sa atin na matibay na manalig upang maging matagumpay sa lahat ng mabubuting pagsisikap, dapat tayong manghawak. Manatiling tapat sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. Sino pa po ang nagpakita ng malaking pananampalataya sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng panghahawak sa mga ito ng mahigpit? Basahin natin ang nakasulat dito po sa Job sa 23:11-12. Ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang daan ay aking iningatan at hindi ako lumiko. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kailangang pagkain. Ang binasa po natin ay tungkol sa lingkod ng Diyos na si Job. Ano po ang nagpapatunay ng kanyang malaking pananampalataya sa mga salita ng Diyos? Sinabi niya, ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang daan, ang daan ng Diyos ay aking iningatan, hindi ako lumiko. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi, aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kailangang pagkain. Kaya hindi po katakataka na si Job ay naging isa sa pinakakilala na mga lingkod ng Diyos noong unang panahon na natiling tapat sa mga utos ng Diyos sa kabila ng napakatinding mga pagsubok na kanyang naranasan. Ano po ang katunayang si Job ay nanatiling tapat sa Diyos at sa kanyang mga salita sa kabila ng matinding pagsubok. Basahin natin ang nakasulat dito rin sa Aklat ng Job 1, mga talatang 13-22.
At nangyari isang araw nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay, na dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi ang mga baka ay nagsisipag-araro at ang mga asno ay nagsisisabsab sa siping nila at dinaluhong ng mga sabeyo at pinagdadala. Oo, kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya'y nagsasalita pa ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga bataan at pinagsupok at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya'y nagsasalita pa ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang mga Kaldeyo ay nagtatlong pulutong at dumaluhong sa mga kamelyo at pinagdadala, oo, at pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya'y nagsasalita pa ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. At narito, dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang 4 na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata at sila'y nangamatay. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Nang magkagayoy, bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ni inarimang mangmang ang Diyos. Batay po sa ating binasa, si Job ay dumanas ng napakatinding mga pagsubok. Nawala ang lahat ng kanyang tinatangkilik at ang mas masahol pa, ang kanyang mga minamahal na mga anak. Hindi lang yun. Pag binasa po natin yung nakasulat sa Job 2:7-10, siya'y tinubuan ng masamang bukol. Sa ibang sali ng Biblia, pigsa. Mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Napakatindi ng sakit. Kaya kinailangan niyang kumuha ng basag na palayok para kaskasin ang sarili habang nakaupo siya sa gitna ng abo para maibsan ang sakit. Isipin ninyo, buong katawan niya ay nagsugat. Para bang hindi sapat ang sunod-sunod na pagsubok na naranasan niya. May sumunod pa rin. Sinabi ng kanyang asawa, mamamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo na ang Diyos para mamatay ka na. Datapot sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita gaya ng pagsasalita ng isang hangal na babae. Kaya sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Yung mga salita ni Job kanina ay hindi lang basta salita nang sabihin niyang ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang, ang kanyang daan ay aking iningatan, hindi ako lumiko, ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi, aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kailangang pagkain. Napatunayan ni Job ng maraming ulit sa kanyang buhay
lalo na sa panahon ng sunod-sunod na matinding pagsubok, ang panghahawak niya sa mga salita ng Diyos. Sa kabila ng kanyang katapatan na wala sa kanya, hindi lamang ang lahat ng kanyang tinatangkilik. Ang pagkawala pa naman sa kanya sunod-sunod. Napakarami niyang tinatangkilik, pero nawala yun sa isang iglap. Ang lalong masakit, yung mga anak niya, nangamatay lahat. Yung asawa niya, na dapat ay dumamay at magpagaan ng kanyang ipinagdurusa, kinutya pa ang kanyang katapatan sa Diyos. Gayunpaman, ang naging reaksyon ni Job sa lahat ng nangyari sa kanya, magpatira pa, sumamba sa Diyos, at magpahayag ng kanyang buong pagtitiwala. Mga kapatid, bagaman hindi natin maikukumpara ang ating sarili kay Job, o sa tindi ng mga pagsubok na kanyang nararanasan, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Dahil hindi rin tayo humiwalay sa kanyang mga utos. Pinahalagahan natin ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa kailangan nating pagkain. Ano katunayan? Tiniis natin na itakwil ang marami sa atin, maging ng ating mga mahal sa buhay, gipitin dahil sa pangahawak at paninindigan natin sa pagsunod sa mga aral ng Diyos na tinanggap natin. Nalugi ba si Job sa kanyang katapatan at panghahawak sa mga salita ng Diyos sa kabila ng mabibigat na pagsubok na naranasan niya? Balikan po natin ang Job dito naman sa Kapitulo 42, mga talatang 12 hanggang 13. Sa gayoy, pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job, na higit kaysa kanyang pasimula, na siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa at 6,000 kamelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. Siya na may nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Dahil po sa nanatili si Job sa kanyang katapatan at pagpapahalaga sa mga salita ng Diyos, sa kabila ng matitinding pagsubok na naranasan niya, pinagpala po ng Diyos ang huling wakas ni Job. Pinag-ibayo ng Diyos ang tinatangkilik ni Job. Binigyan siya ng mga anak. Pag binasa natin yung 3 anak niya, pinaka magaganda sa panahon nila. Pinagpala si Job. Kaya hindi nalugi si Job sa mga sakripisyo at mga tiniis niya alang-alang sa pangahawak sa pagpapahalaga sa mga salita ng Diyos. Meron pong mga pagkakataon na tayo rin bilang mga lingkod ng Diyos ay dumaraan sa sunod-sunod at matitinding mga pagsubok na nagiging dahilan upang isipin ng iba na ang kanilang mga sakripisyo o pagtatyaga ay nawawala ng kabuluhan. Kaya na iisip ng iba na lugi, kawalan ang magpatuloy pa sa pagtatapat sa paglilingkod sa Diyos. Gayunpaman, batay po sa mga karanasan ni Ezekias at Job, hindi gayon ang nangyari. Sila po ay ginantimpalaan at pinagpala ng Diyos bilang bunga ng kanilang katapatan at matatag na panghahawak sa mga salita ng Diyos. Tayo, paano rin natin mararanasan ng mga dakilang biyaya
na natanggap ng mga tunay na lingkod ng Diyos mula sa Panginoon Diyos. Pakinggan ninyo itong mga huling talatang babasahin ko sa Awit 119, 15 hanggang 16. Ganito po ang ating mababasa. Ang inyong mga tuntunin ay aking pinagbubulay-bulayan at iniisip kong mabuti ang inyong pamamaraan. Magagalak ako sa inyong mga tuntunin at ang inyong mga salita ay hindi ko lilimutin. Tulad ng mga lingkod ng Diyos na ating pinag-aralan, dapat po tayong kumapit ng mahigpit sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos at walang hanggang pagsunod sa mga tunay na aral na tinanggap natin sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang sugo sa mga huling araw na ito. Ano man ang mangyari sa ating buhay, upang matiyak natin na hindi tayo kailanman susuko sa panghahawak sa mga salita ng Diyos, tularan natin yung ginawa ng lingkod ng Diyos na ang salita ay binasa natin, pagbubulay-bulayan ko ang iyong mga tuntunin. Iniisip kong mabuti ang iyong pamamaraan. Magagalak ako sa iyong mga tuntunin at ang inyong mga salita'y hindi ko lilimutin. Mga kapatid, sa gitna ng umiiral na pandaigdigang krisis sa ekonomiya, laganap na kasamaan, matitinding pagsubok na pinagdaraanan ng bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito, patunayan po natin sa Diyos na patuloy at malugod nating susundin ang kanyang mga utos. Pagbubulay-bulayan natin ang kanyang mga tuntunin, ang kanyang mga daan. Hindi natin lilimutin ang alinman sa mga salita ng Diyos. Mapalad tayo sa mga huling araw na ito. Maraming mga tao ang kumikilala rin sa Diyos, nagpipilit na maging dapat sa Diyos, pero di naman sila kabilang sa bayan ng Diyos. Meron naman kabilang sa bayan ng Diyos, pero pinababayaan naman ang mga utos ng Diyos. Pero kung magpakilala, sila ay sa Diyos, mga tapat sa Diyos, pero sinusuway ang mga utos ng Diyos. Salamat sa Diyos, mga kapatid, tayo na pinagsama-sama niya sa EGM. Hanggang ngayon, sa kabila ng maraming pagsubok na pinagdadaanan natin, na kaya ipinahihintulot ng Diyos para dalisayin ang ating pananampalataya, nakatindig pa tayo. Sana maawa ang Diyos sa mga labis ng napanghinaan ng loob, sa mga nangyayari sa mundo at nangyayari sa iglesia. Sana makabalikwa sila. Huwag tayong magsawang manalangin sa Diyos na kaawaan niya ang ating sambahayan, maging matatag. Hindi lang ang magulang, pati mga anak. Kaya huwag tayong magsawa. Lumapit sa Diyos, makiusap, manalangin. Pagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi liko ang Diyos para limutin ang matuwid, ang mabubuting mga gawa natin. Pinag-aralan natin ang mga kasaysayan ng mga tapat na lingkod ng Diyos. Hindi lang para malaman natin ang nangyari sa buhay nila, kundi para matupad din sa buhay natin, lalo na sa panahong ito, ang mga biyaya, ang mga pagpapala ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo. Tayo po ay mananalangin.
Aming Ama, hindi ka nagkukulang ng pagpapaalala sa amin na nariyan ka, nakahandang tumulong, mag-ingat at magpala. Hinahanap mo lang sa amin ang katapatan sa pagsunod, ang panghahawak sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako. Panginoon, nakaharap sa iyo ngayon ang mga lingkod mo. Alam mo ang kani-kanyang kalagayan namin, kung ano tinitiis namin, kung anong mga suliraning bumabagabag sa aming sambahayan. Ang iba, matanda na, may sakit pa. Maraming mga tinitiis, maraming pagdurusa sa buhay na ito. Pero gaano man karami yun, gaano man kabibigat yun pagka nariyan ka, Ama, nasa aming tabi, wala kaming aalalahaning anuman. Kaya sa pagkakataong ito, Ama, isinusuko namin sa iyo ang lahat ng aming kabalisahan, ang lahat ng aming kabagabagan. Haplusin mo po ang aming puso. Punuin mo pa ng pag-asa na nariyan ka. Manatiling nakatanaw kami sa iyong mga dakilang pangako, hindi lang sa buhay na ito, na darating ang panahon, isusugo mo ang Panginoong Kristo, kukunin niya kami. Kung kami nagtapat, ipagsasama sa piling mo, tatahan dyan sa bayang banal, kung saan matatapos ng lahat ng aming paghihirap at pagdurusa. Papalitan mo po ng walang hanggang kaligayahan. Yan ang nagbibigay ng inspirasyon sa amin, ng lakas ng loob para magpatuloy pa sa paglilingkod. Ano man ang nangyayari sa buhay na ito. Pakinggan mo po ang bawat panalangin ng mga lingkod mo, hindi lang sa panahon ng mga pagsamba namin, maging sa kani-kanilang tahanan. Makikinig ka ba? Sasagutin mo sila, sasaklolohan mo po sila. Pagka sila'y dumaing sa iyo, ano man ang nagiging pagkukulang at kasalanan namin, ipatawad mo. Lunasan mo ang mabibigat na suliranin, ang mga may karamdaman, haplusin mong kanilang katawan, pagalingin mo ang mga matatanda na, bigyan mo pa ng lakas. Patuloy naming gugugulin ang aming sarili sa paglilingkod. Panginoong Hesukristo, narinig mo ang aming panalangin sa Ama, ipagmakaawa mong paratingin sa Kanya upang matamo namin ang Kanyang kasagutan. Higit naming idinadalangin ang Iglesia, sana matapos ng lahat ng mabibigat na suliranin, makabalik na sa dating banal, maayos at payapang paglilingkod. Lahat panalangin namin, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.